Magandang Lunes ng gabi sa inyo. Ngayon po ay Lunes na, ang 9 ng buwan ng Setyembre, at sa mga taga San Mateo, Rizal, binabati ho namin kayo ng Happy Fiesta dahil fiesta ngayon ng Our Lady of Aranzazu dyan po sa San Mateo, Rizal. Kumusta ho naman ang inyong weekend? Naging productive ba ang weekend ninyo? Ako, productive ba ang weekend ko? Productive in the sense na mas marami ang higa ko sa kama. Mas marami ang higa sa kama. Sinasamantala di ba? Sinasamantala talagang ito mo namang ito mo namang edad kong to, kinakailangan ko pa kumayod ng husto, di ba? So, ngayon, pagkatapos ng Sunday, edi ganap na ganap ang akin lakas. Na-recharge nga, sabi ni producer ko, na-recharge. Bakit kailangan mag-recharge? Kasi napapagod din tayo at may mga pagkakataon sa buhay natin na parang pagod ka na, kailangan mong mag-recharge dahil po tayo ay nadidinig sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At syempre mga kapatid, follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ang at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channels. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi sa ating programa sa pamagitan po ng pagbabahagi ng kanilang kwento ng buhay at mga suliranin na gusto nyong idulog sa ating programang Dr. Love Radio Show, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po sa ating mga hotlines sa 863-15788 at 863-16674. This early, gusto kong pasalamatan si Mami Lorleen Gonzalez at saka si Amadeo Jojo Gonzalez ng Davao City. Kasi nagpunta sila sa Manila at nagkaroon sila ng interview sa embassy. Dahil kasama ho natin sila sa ating paglalakbay sa October 5, malapit na yon, October 5 to 21 sa Europa sa mga Marian Shrines. Itong mag-inang ito ay talaga very religious po ito talaga. Nagpunta sila dito sa Manila. The same day, nagbalik sila doon sa... ang sipag nito mag-inang ito talaga. Ang tiyaga, Sa akin yun, mag-overnight muna ako sa hotel dito. Di ba? Fine dining muna sa hotel. After all, marami naman silang pera. Di ba? Ay hindi, bumalik ka agad sila sa Davao. Ayun. Pero, iniwanan ako ng konting pasalubong. Maraming salamat kay Mami Lorleen and Jojo. Maraming salamat sa inyong dalawa, ha? Thank you very much. We'll see you sa briefing natin. Hindi ko pa alam kung saan ang briefing natin, pero magbe-briefing tayo, magla-lunch tayo ng libre. Di ba? Ayun baga. At nako, abangan niyo ho, mamaya ay meron tayong panauhin mamaya. Ang panauhin ho natin ay kaaway ko. Yan. Kaaway ko pero magkasundo kami. Bakit ko kaaway? Kasi magaling siyang kumanta. Magaling siyang kumanta. At ako ay hindi makakerry ng tune. Hindi ako makakerry ng tune. Kaya nagagalit ako sa mga taong magaling kumanta kagaya ng panauhin natin mamaya. Mamaya ho, mag-face to face kami. Face to face. Face to face sa aming direktor sa face to face. Abangan ho ninyo yan. Pakakantahin natin mamaya. Since magaling siya kumanta, edi pakantahin natin. O, di ba? Kung kaya niya akong sabayan. Walang singer na sumasabay at matyagang sumabay sa akin maliban kay Dulce.
Anyway, 9:43 ang tumpak na oras natin sa programang Dr. Love Radio Show. Abangan niyo po ang ating panauhin mamaya ho. In the meantime, pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon para sa araw na ito ng Lunes. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes 9 ng buwan ng Setyembre. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Lucas, talata 6 hanggang 11. Nangyari din sa iba pang araw ng Sabat na pumasok siya sa isang sinagoga at nagturo. Mayroon dong isang lalaki na ang kanang kamay ay nanunuyot. Minamatyagan siya ng mga guro ng kautusan at mga Pariseo kung siya ay magpapagaling sa araw ng Sabat. Ito ay upang makakita sila ng maipaparatang laban sa kanya. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Sinabi niya sa lalaking nanunuyot ang kamay, "Tumindig ka at tumayo sa gitna." Tumindig nga siya at tumayo doon. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, "Magtatanong ako sa inyo, naaayon ba sa batas ang gumawa ng kabutihan o gumawa ng kasamaan sa araw ng Sabat? Ang magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan niya ang bawat isa sa palibot. Pagkatingin niya, sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Ginawa niya ang gayon at ang kanyang kamay ay nanauli sa dati na malusog tulad ng isa. Ngunit nagngit-ngit sila sa galit. Nagsanggunian sila sa isa't isa kung ano ang gagawin nila kay Jesus. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may grasya sa'yo. Alright, tayo po ay nasa unang bahagi ng programang Dr. Love Radio Show at sa bahaging ito ng ating programa, babalikan po natin ang isang episode na itinampok sa programang Face to Face na mapapanood po sa TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng gabi. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating episode ngayong gabi. Alamin ho natin ang titulo ng ating episode, Tong Its ng Tong Its, walang pambayad sa hit. Mga mahilig mag-tong its, alam niyo mga terminology dito, ha? Ako hindi ko alam kung ano yung hit. Ang alam ko yung, sabi ng isang senador, mga lalaki daw naghihit. Naghihit daw mga lalaki. H-E-A-T, para mga aso. Ewan, gano'n, naghihit. Ewan, sabi ng senador yan. Sa mga nagtotong its kayo ng tong its, wala nang pambayad sa hit. Alamin ho natin, panoorin natin ang episode na ito ng Pez to Pez, Hear It ni Dr. Love. Ate Marilyn, bakit kayo nagkahiwalay ng landas ng iyong kumare? Dahil lang po sa tong its. Gano'n na ba kayo katagal nagtotong its? Hindi, sa patay po yun. Sa patay po yun.
one time lang ba to? Opo, one. Sa patay? Kasi talaga nagsusugal ang mga tao sa Tapos, patay, oh, no? my God. Magkano ang naging pustahan sa lamay? 3,510 lang po yun. 3? Ano yung 3? 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Ah, 3, 5, 10. Okay. Sandali, Mama Carla, masarap tanongin. Okay. Ano yung interest, ate? Yung baba lang po ito. Baba, pag binabalang. Yung 5, pagkapuktong, it's Opo. in 10. Laban po. Ano pa yung laban? Nakalimutan ko na. Ah, magdodraw kayo. Oo, pag lumabang ka, Kayo na lang dalawa na tira. O, draw. Okay, okay. Bababaan yun. Ano ang nangyari at bakit bigla kayong magkakasulian na ng kandila? Kasi nga po, nagmumuna po siya. Wala Mo, na po. ang ibig sabihin ng Wala mo na po ay yung hindi bahay. makabayad. Daw po. Mo muna mo. Di sabi ko, last hits na lang natin yan, tapos ayawan na. Sabi, Last ay, hits na, opo. tas ayawan na. Okay. Papahits na lang natin. Ang sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, bakit hindi pwede? Sabi ko, wala ka na. Tapos ako meron. Di pinagbigyan ko pa rin. Ang problema nga lang po, nahis po nung kabila. Di ako na po nung gabayad ng buo. Siya nagbibilang. Bayad ako ng bayad. Yung panalo ko, napupunta lang din po sa kabila. Diba ho? Diba? Parang wala rin. Ah, parang inaabonohan mo. Hindi po. Ay, ano? Ako walang bilang. Siya may bilang. Ah. Nung nahis ko naman, may bilang siya sa akin. Wala naman siyang binayad. Diba? Parang naglalaro lang tayo sa wala. Di sabi ko, out na lang ako. Isang gabi lang ba to? Opo. Isang gabi lang to na nagkaaganyan kaagad kayo? Dinibdib niya po eh. Dinibdib niya, gano'n na kayo katagal na magkumare? Matagal na rin po. Simula po, mapipitong taon na po sa anak Oo. niya. Kaninong anak? Sa anak niya po. Sa anak niya, kinuha kang kumare. So, dinibdib niya dahil, bakit? Inaway mo? Ano, Nung yung nandoon kayo mismo? tumayo po ako talaga tapos tinalikuran ko na siya. Sabi niya, paano ako makakabawi niya? Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Umalis na ako. Pero meron ba kayong hindi pagkakaunawaan bago tong It's Night Wala dito? po, yun lang po. Sigurado ka? Opo. Okay. Masaya After kami nung po. gabi na yon, nag-usap pa ba kayo ulit? Hindi po. Hindi na. Gaano na kayo katagal hindi Hindi po nag-uusap? kami nag-usap nung gabi na yon. Tapos kinabukasan, pagbili ko po ng almusal sa kanya, ninedeadman niya na ako, hindi niya na ako kinikibo. Hanggang ngayon, gaano na katagal? Bali ano lang po, bali magdadalawang taon na rin po. Ah, 2 taon na kayong hindi Bali, nagkikibuan? po. Hindi na. November 22 po. Ngayon lang ba kayo dito lang kayo maghaharap? Opo. Pero hindi, isang taon lang po. Isang taon sa November 22. Isang taon na, Opo, ngayong November. November Bakit ka nagdesisyon na magharap kayo rito? Kasi po naghinayang po ako sa pagsasamahan po namin. Oo. Ang tanong ko, okay ba? Paano kaya sasagutin ng inerereklamong dating kumare ang mga paratang ni Marilyn? Tawagin natin, Sheila May, pasok! Bakit? Ano yung papa? Tibay na kasinungalingan mo. Ate Sheila May, okay, bakit ang kwento sa amin ay ikaw ay mo ng mo sa Tong It's? Okay, bakit parang ikaw pa ang mas na buwisit o nagtanim ng galit nung gayong ikaw ang sinasabing mo ng mo at siya na yung... Ma'am, kasi napakasinungaling niya. Bakit? Bakit? Huwag mo nang sinungaling. Anong sinungaling? Bakit? Bakit? Hindi mo sinabing totoo eh. Anong- First time nga tayo naglaro ng Tong It, Oo. di ba? Nagmo ako. Nakiusap ako sa'yo na sabi ko, pahiyang lang muna dahil talo ako. Oo. Natural, mag-aano lang naman ako, di ba? Anong salita mo sa akin? No? Mandadaya ka pa? Tama ba yun? Sabihan mo ako ng ganon? Paano Naku kung po. dadaya? Sabi ko magmomo ka lang. Sabi ko, tama na. Kung pahiyang na, talo na, wag na. Out na Natural, tayo. gusto ko makabawi eh. Paano mo tayo makakabawi? Kasi Kung wala sabihan ka mo ako naman ng daraya. papayang. Sinungaling ka, kamo. Nandaya ba talaga? Hindi po. Ibig ko Okay. sabihin sa kanya, pahiyang ka na, pinagbigyan ka na. Pangalawa, bibilang ka. Tama na. May bukas pa naman eh. Ang gusto niya talagang gano'n. Oh, talo na rin ako eh. Wala na rin ako yung babayad eh. Di ako na lang tatayo. O, diba? Anong talo? Panalo ka. Ikaw nga panalo eh. Napanalo nga ako, pero napunta sa kalaban natin. Dahil Kaya ako ka nagbabayad. nagpapahiyan eh. Oh, Diba? ako, hindi ako nagpapahiyan. Oh, Nagbabayad oh. ako sa kabila. Okay, Ate Sheila May, totoo ba na umabot na tong hindi nyo pagkakaintindihan sa Tong It's ay umabot na sa sisiraan mo ang kanyang mga paninda? True lang, ma'am. Totoo, ginawa ko yon sa kanya. Okay, bakit? Kasi sobrang sama ng loob ko sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa...
Nagpapahiyang lang ako, sasabihan niya ako mandaraya. O, di siraan na lang kami dalawa, ma'am, di ba? O, ganun labanan. Di ba? O. Siraan na lang kami. O, di ba? Pagpapalit mo, yung pagmamahal na sa ganyan, di mo alam yung pinagsamahan natin. Yun. Ha? Hindi mo alam. Ayun nga eh, di ba? Kaninong, Ate Sheila May, gaano kalalim ang pagtingin mo kay Ang Ate pagtingin. Marilyn para kunin mo siyang ninang? Ma'am, talaga dati kasi magkaano talaga kami yan. Halos tinuring ko ng ate yan. Kaya parang ano kaming dalawa eh. Kung meron akong problema, ma'am, sa kanya ako lumalapit. Pag meron akong mga ano, totoo yun. Oh, ang kinakagigil ko lang sa kanya, ma'am, magkumari kami. Tongit lang yan. Pero babanggitin mo sa akin yung salitang mandaraya. Kailan man dinaya Hindi kita? na ako naman sinasabi. Minsan nga lang ako naglaro, oh. Napasama pa sa'yo. Pero may pandaraya bang Wala, naganap? ma'am. Wala. Nagpahiyang lang ako. Baka may Pahiyang pagkukulang. mandaraya na sa kanya. May pandaraya ka bang sinabi? Wala, sabi ko, pahiyang ka, tama na, out na ako. Saan Dayan, galing ang magdadala, pandaraya walang at ganun. Sheila Wow, May? wala kang sinabi, ha? Nang, ikaw na. Ang totoo. Wala. Bakit? Okay, so bakit ganun na lang na hindi mo mapatawad ng todo naman si Ate Marilyn? At that time, kung natatalo na nga kayo, Natalo na rin kailangan ako. nyo nang tumayo. Para saan ang kagustuhan mong makabawi talaga, Ate Kasi Sheila ma'am, May? that time, yung time na naglaro lang ako, may pera lang ako noon, magkano? May sakit yung anak ko. Kumbaga parang gusto ko lang na Yun. papalago. Kasi natatalo ka na. Kasi walang pera. Oh, parang yun yung inaano ko sa Magaling kanya na ka. point na parang Nabigyan may mo reason ako ng eh. pagkakataon makabawi, natalo ako, Oh, pambiling ng gamot to gamot. ng anak. Pero ginawa niya sa akin, Hindi siya, ba't bigla niya akong tatayuan na parang paninigin mo wala na yung akong panalo ano. ko, binibigay ko sa'yo. Magkano natalo mo ate? Magkano tinalo mo nung time na yon? Bali ma'am, kasi hindi naman kalakihan yung 300. Yun lang yung pera ko talaga na parang gusto lang namin, may halong libang na may halong gusto ko lang din makadagdag, pambili lang ng gamot. So, paano mo nakita yung sitwasyon? Paano? Kasi nga po, yung pag tumatama to, hindi naman po nagbabayad siya. Pag tumatama yung isa, ito nagbabayad sa kabila. Ang tanong, simula naglaro kami, nandoon ka? Wala ka doon. Wala. Kaya wag ka simula Nasa naglaro likod kami, ako. simula na umupo kami doon, Nasa nandoon ka? likod ako, nasa Wala ka likod ako doon. nga ba? Huli ka Ano na ba umupo. sabi? Huli ka na umupo. Pero nung wala na siyang pera, hindi na nagbabayad. Huli na siya umupo, kaya wag kayo Nakita mo ba nung tumayo na si Ate Marilyn? Opo, kasi pinaupo niya muna saglit sa akin. Sabi niya, i-rosy ko muna daw po. So inupuan mo. Ngayon, Opo. ano ang may narinig ka ba na sinabi na ni Ate Sheila? Yun nga po daw po, magpapahiyang muna. Pero pangalawang tama niya, hindi pa rin siya nagbabayad. Pag yung kabila tumatama, yung pera niya, babayad niya sa kabila. Okay, pero Kaya nga po tumayo siya kasi wala rin mangyayari okay, sa nang panalo niya. pagtayo niya, naiwan Opo. si Ate Sheila May. Opo. May sinabi ba siya Na- ng patungkol kay Ate Marilyn nung tumayo? Yun lang nga po, yung sabi niya sa mga paninda niya na puro nakaw daw yung binibenta nito kasi nagbabayad daw sila. Puro nakaw? Opo. Yung mga Meron po. paninda sa'yo? Kwento mo yan eh. Kasi nga po. Ano no? Totoo ba yun, Ate Kwento mo Sheila? yan eh, di ba? Puro buy Kwento and mo sell yan nga eh. ang trabaho niya kasi. Kwento mo yan. Buy and sell Kung nga lang sinong po. magpapabenta, ibibenta niya. Pero pagdadaan to, naglalakad dadaan, magpaparinig siya. Nakatulad ng? Yan na naman siya, mga paninda niya naman, puro mga... May Kaya sabi pa yung siya bumibili. ng Pero neno. hindi naman Nenok. po nagtatanim. Puro ninenok tas Nenok. ibebenta. Totoo ba yun, Ate Sheila, na sinasabi mo yun? Totoo, ma'am. Okay. Ano masasabi mo, Ate Marilyn? Ang mga inaabot sa'yo ay nakaw. Totoo sinasabi niyo kasi gigil ako Minsan dyan. po, may nangyari po sa... Hindi po ako para magsinungaling. May nangyayari naman po talaga po sa akin ng ganyan. Kasi hindi naman po akong pagtanong baka nakaw ba to. Kasi gipit yung tao eh. Hindi ko masasabi, ninakaw mo ba to? Pinapabenta mo sa akin eh. Pero malalaman ko na lang sa iba. Kaya minsan, nag-iingat na rin din po ako. Di ba? Diba? True! Aba! Pero isang beses, pero hindi na habang buhay na puro nakaw, diba? Sabi ko nga sa kanya, Marge, lahat ba ng kaibigan mo na bumili sa akin ng gamit, may bumawi ba? Binalikan ka ba? Diba hindi? Oh. Pero ang sa tingin mo, Ate Ami, ay paninira yon. Opo, kasi Kasi- kaibigan ko po to eh.
At saka hindi naman, wala ka pa bang kaibigan na binalik? Sheila May, bakit Wala, ma'am. mingiti-ngiti ka kay Ate Aming? Kasi talagang todo, ano ka kay Aba, no? Totoo yun. No? Kasi syempre, Todo, no? hindi. Bakit? Kasi Kasi nga, parang kala mo, hindi ka rin nakalapit sa akin, no? nakalapit ako Oo. sa'yo. Pero talagang dikit ka kay Aba. Pero wala akong ginawang Wala masama akong sa'yo. natulong sa'yo. Ang sabi ko Ha? sa'yo, Ami, wala ako natulong sa'yo, ang Ami. sabi ko sa'yo, magkumari kayo, dapat hindi kayo nag-aaway. Pero ikaw, lagi kang chismis ng chismis doon sa trabo. Ito nga, tinitingnan ko lang kasi si Ma'am Sheila May, yung kanyang pananaw sa mundo. Sa atin ng mga magulang, naku, may anak siya, pero may karamdaman. May hawak naman siyang pera, pero hindi sufficient. Hindi kasya. Kaya, ang diskarte niya, isugal para maparami. Kung mananalo. Pero mahirap sa isang normal na kaisipan ng isang ina, hindi ko isusugal itong konting perang to. Maaaring mangutang ako, pero hindi ko isusugal to dahil kahit aspirina po pwedeng bilhin. Di ba? So, siguro Sheila May, medyo sumasablay na ang ating decision making. Gusto ko lang sigurong bigyan ng diin na ang nangyayari ngayon sa iyo at sa kanya, sa inyong dalawang magkumari, it's pride against humility. Yung kataasan ni Sheila May, no? Napo na rin ni Doktora kanina, yung kataasan niya, maybe hindi niya gustong magmalaki. Pero yung pride mo, naglalayo sa iyo sa pagmamahal ng isang taong may malasakit. Yung kanyang humility. Kita mo, pwede siyang lumaban sa'yo rito. Sabayan ka ng talakan dito eh. Pero yung concern niya, kanina pa umiiyak itong tinamaan ng kulog na ito eh. Kanina pa umiiyak dahil gusto niyang masave yung relationship. Siguro, Sheila May, before the program ends, marirealize mo rin, lahat tayo nagkakamali. No? Nagkakasala tayo. Walang santo sa atin. Pero ang malaga, makilala natin yung ating pagkukulang at kamalian at aminin at ihingi ng tawad. Mabubuo pang inyong relasyon. I'm sure si Marilyn bibigyan pa ng isang pagkakataon. You are not that bad, Sheila May. Thank you, Dr. Love. Walang anuman, Mama Sheila. Ay, Mama Carla. Nasa isip si Sheila May. Kasi sablay talaga Sheila May. Oo, wag mo nang uulitin. Tinamaan ka na magaling. 300 pesos lang ang pera mo. May sakit yung anak mo. Isinugal mo yung 300 pesos, papapaniwalain mo ko na gusto mong mapalago, kambing ka. Sugal yan eh. Sugal yan. Siguruhin mo makabili ka ng gamot. Kahit aspirina. Para dun sa anak mong may sakit. Huwag mong isugal. Ibig sabihin yan, naaadi ka na sa sugal. At dahilan dyan sa sugal, willing ka at handa ka na sirain ang inyong relasyon ng kumari mo. Kuneho ka. Lumapit ka nga dito, pipingutin kita eh. Babalik ko ang programang Dr. Love Radio Show. Ganap na ang alas 10:04. Galing! Thank you, Brother June. Welcome to Dr. Love Direct. Thank you for having me. Nako, it's been a long time since I've seen you. Oo nga. It's a very, grabe ang honor na makasama kita rito sa programa ko. The honor's mine. Actually, gusto kong palabasin na ito eh. Bakit? Hindi ko na makausap. Naiinis ako. Galit ako sa mga taong magaling kumanta dahil yan ang aking weakness. Yan ang aking mga frustrations. But you have the voice. I have the voice, pero hindi singing voice. Yung sa'yo talagang pinapakinggan ko. Naghahanap ako ng maipupula sa kanya, makukomento sa kanya. Yung hagod niya, ang ganda. Ang galing mo, Direk. Ay, salamat po. Oo. Maraming salamat. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ngayon po, I've been directing a lot of events lately and TV shows lately. Kakatapos lang po ng Mutya ng Pilipinas 2024. Oh, that's a big Yeah. project, huh? So, yun. Tapos, I'm preparing for another concert by si Tito Martin Nevera. That's on, September 27. Wow. Yan. And then, I also have a radio program. It's in another station. Oo. And then, I also What's do... the format of your program? I actually interview a lot of mga successful people. And then I get like ideas on how to be successful. So parang how to be you po. Parang Yeah. ganon siya. Oo. So ganon. So I interview them, I get tips from them. But sometimes, ako naman, dahil nga I do a lot of events outside, I also do reporting on the
my experience being a director for events Yes, and yes. concerts Oo. and TV. So, yun. Oo. So karamihan sa mga projects mo ngayon, mga events. Mga ganyan. event. Actually, ang maganda sa akin, Dr. Love, is I get to do a lot of things. So, I'm a TV, event, concert, and video director. Oo. So, I also do music videos for artists. I also like do concerts for them. Tapos ito nga, TV shows. And then I also do radio broadcast. Oo. So, iba-iba. It's Hindi ka na babakante. hindi ako nababakante. Oo. In a sense na, I love what I do. So, katulad ng picture na nakita Oo. nyo ngayon. Yes. just Oh, lately. si Martin. Yes, and Si Paolo. That's Paolo Valenciano. Valenciano. Oo. Yes, and that's Kakay Mitra, Oo. the sister of Miss Regine. Oo. Wow. So, alam ko kumakanta ka. Pero pag nagbe-break tayo sa face-to-face, na nalalambingan ka namin, paano nag-start ito? Talaga, passion mo talaga yung kumanta? My first love is music. So, when I was in elementary, I would do contest. Hindi po kasi ako lumaki sa Pilipinas. Lumaki po ako sa Northern Marianas Islands. Okay. Okay, so, in school, pinanglalaban ako ng school namin sa inter-island yun. Kasi island yung islands, diba? Tapos yun, that's when I started singing. And then, in high school, nagsabi ako sa nanay ko Oo. na, Ma'am, gusto ko sa Pilipinas ako lumaki. Oo. So, bumalik ko ng Pilipinas and then I went to high school here. At habang nag-high school ako until college, sumasali ako ng mga singing contest dito sa okay. Pilipinas. Oo. May it be on TV or may it be anywhere. So, I was part of some of the But you singing never contests. you never recorded songs on CD or Not LP? yet. But I've been wanting to. Oo. If time permits, I want to actually record my own song. Oo. I'm actually wanted to prepare for it. So baka this year, Wala ka ba plano direct mag-handle ng mga talents? But I do. I actually do. Yun pala. Oo. I actually do. I actually manage talents or help talents reach their dreams in terms of singing and songwriting. Oo. So Uy, yun. songwriting And din, songwriting, yes. So, Oo. for example, I did Mutya ng Pilipinas. Oo. So, all the songs in Mutya ng Pilipinas were all composed and written by some of my talents and some of the songwriters that I know that could help me build the songs there. Oo. Para syempre, di ba, pag on TV, syempre may copyrights and everything. Oo. So at least everything is owned by me and everything is owned sa Package na yun. It's all packaged, Oo. yes. And then, meron ka ba sa ganda ng boses mong yan, may time ka pa ba mag-gig? In as much as I want to, not yet as of the moment, Oo. but every Sunday. Busy ka sa schedule mo, Yeah, no? but every Sundays I do have a show on online. Oo. It's an online show wherein it's called Homioke Sessions. Okay. So in Homioke Sessions, I sing like videoke songs. I have the audience request for songs. And Live to, live. Live. And Oo. also it's the same, ask for advice. Oo. And then I advise them with songs. So yan, katulad yan, it's called Oo. Homioke Sessions. Homioke. Yes. oo. So it's airing in multi platforms. Alright. And it's also being aired in the States and also yan. in 12 other- noon to 2 p.m. Yeah, every Sundays. So, saan ko ito makikita? It's airing on Kumu. It's also sa airing Kumu. It's also airing on Facebook. A lot of pages. So that's FYE channel. It's also airing on Sinag Lokal, which is the Filipino community of Boston, Massachusetts. And then it's also airing on Studio 88, which is also a Filipino studio here in the Philippines. Is yun. Sino mga talents mo ngayon na minamanage? Right now, I handle John Guelas, which international po siya. He's from the UK. He's actually gonna come back in October. I recently just handled Oliver Agustin also. O si Oliver, I remember him. Oliver yeah. Agustin also. And then also, a few more coming. So I Oo. can't, Ay nako, Jake, siguro pwede nating i-invite yung iba mga talents yan, no? Yeah, I guess- Pag Monday. Oh, maybe that would be a nice plan. Oo. If schedule permits with the people that I work Yes. with. Yeah. Oo, ating iayos yun para makita natin na mabigyan din natin ng pagkakataon yung mga kabataan na ma-expose, di ba? Yes. Isa yan sa mga programa ng direction ng ating programa. Meron pang isang song si Direk na inihanda sa atin ngayon. Yes. Kasi hindi natin po pwedeng palampasin to ng isa lang kakantahin niya. Nako. Ito nga yung hinanda ko nga dito kasi sabi, kakanta daw ako sa programa ni Dr. Love. Sabi Oo. ko, parang dapat kailangan inspirational to kantang to kasi parang Bible gospel, ganyan. And
But going back, no, I Yes. used to sing in church also. Oo. I used to be a yeah, okay. soloist in church. Oo, that's nice. So yeah, that's so nice. that's where I started also. So do you play the keyboards also? Yes, I also play the keyboard. Yeah. Wow, very talented talaga Thank you naman. po. ano? I mean, thank God that you gave me all of these talents and binabalik ko lang Binabalik mo din. sa kanya. Binabalik Oo, ko lang din oo. talaga. So, if I had a chance to actually sing in church again, every time that they invite me to sing, Oo. let's say for 7 last words, pa ganyan, Yes, I would do it. talaga. I would do it. That's very nice. I'll ask Santo Domingo to invite you. Dahil Oo. yung meron kami mga 7 palabras doon pag ano, Oo, Friday, di ba? po. Yun. Oras natin, 10:38 ng gabi. Bigyan ko lamang po yung mga text messages bago natin ihatid sa inyo ang ating liham kasaysayan ngayong gabi. Maraming salamat kay Yeklo Pena. Buwabati na magandang gabi. Brother John, pakibati naman po ang mga doctor lovers ng San Pedro Laguna, sina Ate Riza Templado and Ate Susan Montinola. Gayun din po ang aking pamilya, si Mami Tess Lopena, Ate Je and Ralph ng magandang gabi. Yan. Riza Templado, maraming salamat sa iyo. G. Alindogan, binabati ho natin ang magandang gabi at happy listening. Kay Kuti Mercado ng Simplicity Crafts and Frames County. Diyan po sa second floor ng SM Santa Rosa. Diyan po ako nagpapa-frame ng mga paintings, mga documents and everything. Ang galing po ng workmanship nila, talagang quality. Lance Avellon, magandang gabi at happy listening. Tamang kinig lang po at chill muna ngayong gabi buhat sa Sampaloc, Manila. Si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan ay buwabati ng magandang gabi. Julieta Sugitan ng Cabiao, Nueva Ecija. Si Lee ng Brussels, Belgium ay nag-text sa atin na Blessed Monday. Pag-greet po sa aking unika iha, si Nathanie Luna. And to my beloved husband Patrick, always watching from Brussels, Belgium. Margot Bartikel, magandang gabi. Sally Estabilio Rugeria, si Belen Vertudazo ng Paranaque, Mar Villaruel. Gusto ko pong marinig muli ang honey ni Bobby Gold's Bar, buat kay Mar and Lenny Villaruel, Rolando Buizon, Jonah Hurada Mohe, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, Lori Feria Flores ng Pasay, Nico Cabales, Emerson Alvarez ng Cainta, Alan Hunco ng Kuwait at Engineer Mercy Santos. Yung iba mamaya na ho. We have 20 minutes before 11 o'clock. Pagbabalik natin ang liham kasaysayan ni Cheryl ng Antipolo. Ang ating oras ganap ng alas 10:43 ng gabi at narito ang tampok na liham kasaysayan sa ating palatuntunan. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Isa po ako sa mga masugid ninyong taga-subaybay at nagpapasalamat po ako sa dami ng natulungan ninyo dahil sa mga payo ninyo. Dahil dito, gusto ko ring mahingan kayo ng payo tungkol sa anak ko. Tawagin niyo po ako sa pangalang Cheryl. Ako po ay 52 anyos na. May asawa at may isang anak, si Lauren, ang uniko iho namin. Bilang the only child, binuhos naming mag-asawa ang atensyon at pagmamahal kay Lauren. Proud at masaya kami dahil lumaki siyang matino. Sa katunayan, nagtapos pa po siya ng cum laude sa kursong engineering sa isang top university sa bansa. Board passer na rin po siya sa 2 engineering board exams na kinuha niya. Kamakailan lamang, nakapasok siya sa isang malaking kumpanya at inu-orient na rin siya sa mga gawain sa trabaho sa technical department. Masaya kaming mag-asawa dahil top company ang tumanggap sa kanya. Surprisingly, bigla na lamang siyang nag-resign. Ayaw daw niya sa linya ng trabahong pinasukan niya. Gusto raw niya kasing mag-focus sa IT or Information Technology Department at kami po ay na-disappoint na mag-asawa sa ginawa niya, Dr. Love.
Alam ko pong hindi namin dapat panghimasukan ang desisyon niya, pero sana nagtagal man lamang siya ng at least 6 months bago nag-resign. This could have opened doors of opportunities for him. Natatakot lang din kasi ako na ang kabataan sa present generation ay madaling umayaw o mag-give up sa ating sa mga ganitong pagkakataon. Nag-aalala rin kasi ako na ganito ang mangyari sa mga susunod na trabaho niya, Dr. Love. Gusto ko lang pong malaman ang insights ninyo tungkol sa concern kong ito. Salamat po, Dr. Love. Gumagalang Cheryl ng Antipolo City. Maraming salamat sa iyo, Cheryl. Gusto ko lang ipaalaala sa iyo na tayong mga magulang, ang ating role ay palakihin ang ating mga anak ng may tamang values, maging responsableng mamamayan ng ating bansa, law-abiding person, may takot sa Diyos, at may pananampalataya at may tiwala sa kanyang sarili. Ang gusto kong ihatid sa iyo na mensahe, Cheryl, napakapalad mo sa pagkakaroon ng anak na katulad ng iyong anak na si Lauren. Gusto kong i-congratulate ka sapagkat nagawa mo ang tungkulin ng isang mabuting ina na ipagtagumpay mo at nabigyan mo ng magandang background, educational background ang iyong anak. Pero natatapos ang ating pakikialam sa buhay ng ating mga anak pag pumasok na sila doon sa age of reasoning, sabi nga ng mga nakatatanda. At kapag nasa hustong gulang na ang ating mga anak. Ang nagiging role na lang natin ng mga magulang ay nagiging advisor sa kanila. Naghihintay tayo at hindi tayo nanghihimasok sa kanila. Kung nakikita natin na mali ang ginagawa at makasisira sa kanilang kinabukasan, dito papasok tayo, whether they like it or not. Manghihimasok tayo. Pero sa kaso ng iyong anak na si Lauren, gusto kong bigyan mo siya ng pagkakataon para una makilala niya ang kanyang sarili. Not because nagtapos siya ng engineering, kinakailangang mapako na siya sa engineering. No? Hindi po ganyan sa buhay natin. In reality, alam po ba ninyo dito sa broadcast industry, during our younger years, wala pa po kasi yung journalism. Wala pa yung journalism nung araw. Wala pa yung mass communication. Wala pa yung course na yan. Kami, anong courses namin? Ako, Bachelor of Arts, major in Theater Arts. Because gusto kong umarte nung araw. Gusto ko sa entablado. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Wala namang kumuha sa aking umarte sa entablado na hindi ako nakapag-perform sa CCP. Hanggang sa umabot na dun sa hirap na ako magkabisa ng dialogue ng mga linya ko. Well, ang fulfillment ko when I was younger, nakalabas ako sa ibang television series nung araw, kagaya ng Annalisa, popular na popular yung Annalisa, nakuha kong extra bilang isang pari, sa Annalisa. Naka-eksena ko si Gloria Romero. When I was with ABS-CBN, naka-eksena ko si Mang Dolphy sa kanyang Home Along the Riles dahil itinampok niya yung programang Dr. Love isa sa kanyang mga episode and all those stuff. So, what am I trying to say? Maaaring ang tinapos kagaya ng ibang mga nakasama ko, mayroong teacher, nagtapos ng education, may nagtapos ng accountancy, may nagtapos ng iba-ibang linya nung araw. Kasi nga wala pong mass communications noon. So iba-iba ang aming mga direksyon. Pero nauwi kami sa broadcast. At nag-excel kami. Gusto kong paniwalaan na nag-excel kami. Dahil yung mga nakasama ko talagang nakagawa ng mga malalaking pangalan sa industriya. Diba? So, maaaring
maiba ang kanyang interest. Pero safe na tayo to think, Cheryl, na papagkakatiwalaan natin ang ating anak. After all, gumraduate yan with honors, cum laude. Di ba? Alam niya kung anong direksyon niya. Bigyan natin siya ng pagkakataon na hanapin kung ano ang mundo niya. Maaaring nagtapos siya ng engineering pero hindi yun talaga ang hinahanap ng kanyang katawan. Tingnan natin kung sa palagay niya ay mag-excel siya sa information technology, there's nothing wrong with it. Ang mahalaga, pinagtitiwalaan natin siya at alam natin na mabuting tao siya. Hindi siya yung mga nakikita nating nakabalandra dyan sa mga kanto pagdating ng gabi at may hawak na bote ng alak at nakahiga na lamang sa bangketa. Yung anak mo, respetable ang kanyang pagkatao at ito'y dahilan sa pagtatagumpay ninyong mag-asawa sa paggabay sa kanya. In short, pagtiwalaan natin siya. Let us be open. Tanungin mo sa kanya, ano ang gusto niya and support him. Dito natin makikita kung hanggang saan at saan ang kanyang direksyon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. 5 Love at 10:58. Di goodbye na ho tayo kay Roy Bulisay. Kay Roy Bulisay, paring Roy. Si Myra Bulisay Lee, si Elizabeth Villa Gonzalo, Mariví Viola, and Alfred Saban. Babalik ko kami bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11 dito po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Sana po ay naging makabuluhan ang isang oras at kalahati ng ating programa. Sa ngalan ng ating buong production team at sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang producer natin si Jake Bakud, si Direk Sheikh Mamaril, Rome Ortigas, ang ating studio technician, ang ating ORAD operator na ngayon ay tumataba. Parang ako. Siguro, tumatakaw din to siguro. Mike Santillan. At ang ating PA and avid operator, Jairian Manipon. Ito po si Brother June Banaag, OP. Pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat. Magandang gabi. Shalom Aleichem.